331. Nakita ng lahat si Lin Chaofeng na samuka ng dugo, nagulat at natigilan. Si Lin Chaofeng ngunit ang lungsod ng London sa nakalipas na 10 taon ay ang pinakatalentadong kabataan tumanggap ng Martial Arts Academy upang anyayahan ang admission notice youth sa mga kamay ni Lance, isang galaw na walang nakaharang at nagsusuka ng dugo. Sa sandaling ito, maging si Elsa ay natulala. Si Elsa bago humanga kay Lin Chaofeng, ay nakatanggap din ng abiso sa pagpasok, at ang antas ng martial arts ni Lin Chaofeng ay naging 70, ngunit sa oras na ito, si Lance ng pangalawang hampas sa kanya ay dumura ng dugo. Habang ang lahat ay natulala at hindi makapaniwala, hinawakan muli ni Lance si Lin Chaofeng. Sinampal ng malakas ni Lance. Say, pwede ba kitang irate bilang scum? Hinawakan ni Lance ang kwelyo ni Lin Chaofeng at nagtanong. Lumaki ang mukha ni Lin Chaofeng at umungal, hindi ako naniniwala, panaginip lang ito. Sa sandaling ito ay nabulag si Lin Chaofeng, hindi siya makapaniwala na totoo ito. Sampal ulit ni Lance. Say, can I rate you as scum? Muling tanong ni Lance. Ito ay dapat na isang panaginip, panaginip, mangyaring gumising kaagad, panaginip, Umiyak at sumigaw si Lin Chaofeng, nakikiusap sa panaginip na gumising kaagad, kung gaano kahirap tanggapin ang katotohanan. Namamaga na ang mukha ni Lin Chaofeng, kinuha ni Lance ang isa pang dakot ng putik sa damuhan at itinapat ito sa bibig ni Lin Chaofeng. Umubo ng desperadong si Lin Chaofeng, nagtanong si Lance, gising na ba ang panaginip ngayon? Ang kamerang iyon, pumunta rito at bigyan ng malapitan ang unang kabataan, para makita ng lungsod kung ano ang hitsura ng pinakatalentadong kabataan sa dekada. Inilagay ng kameraman ang kamera sa mukha ni Lin Chaofeng. Hinawakan ni Lance ang buhok ni Lin Chaofeng, sumando sa harap ng kamera at sinabing, mga tao ng lungsod, tingnan mo, ito ang numero 1 natatanging binata na ipinagmamalaki mo, imulat ng lahat ang iyong mga mata at tumingin ng mas malapit. Umiyak si Lin Chaofeng at sumigaw, Lance, nanay mo, bitawan mo ako. Damn it, and you dare to curse me. Sinuntok muli ni Lance ang tiyan ni Lin Chaofeng. Poof! Si Lin Chaofeng ay bumulwak ng isa pang subo ng dugo. Itinaas ni Lance si Lin Chaofeng at sinabi sa lens ng kamera, mga tao ng lungsod, nakikita mo ba kung ano ang nangyayari? Nasa posisyon ba ako na tawagin siyang scum? Sumasangayon ba ang buong lungsod sa pagtatasa ko sa kanya bilang scum? Kung hindi ka pumayag, lalaban ako. Bang! Sinuntok muli ni Lance, at bumulwak si Lin Chaofeng ng isa pang subo ng dugo. Bang! Poof! Bang! Paf! Sa bawat suntok na ibinabato ni Lance, nagluluwa si Lin Chaofeng ng isang subo ng dugo. Pagkaraan ng halos 3 minuto, sumigaw si Lin Chaofeng, tumigil ka na sa pakikipaglaban. Sinabi ni Lance, hindi pa sumasang-ayon ang mga tao sa lungsod, kaya kailangan ko pa ring lumaban. Huwag kang mag-away, pumayag na ako, buo. Umiiyak na sabi ni Lin Chaofeng. Ano? Ikaw mismo ang sumang-ayon dito. Ngunit tinanong ko ang mga tao ng lungsod kung sila ang sumang-ayon dito, hindi ikaw, sabi ni Lance. Sa sandaling iyon, sinabi ng host ng palabas, Lance, huwag mo itong labanan, sumasang-ayon din ako dito. Sumasang-ayon din ako. Sabi ng photographer. Sumasang-ayon din ako. Sumang-ayon ang maraming mamamayan sa madla. Okay, dahil ang mga tao sa lungsod ay sumasang-ayon sa akin na siya ay hamak, titigil ako sa pakikipaglaban. Tinapon ni Lance si Lin Chaofeng. Biglang naalala ni Lance na kakasabi lang niya ng at ang puso ni Lance ay sumabog sa tuwa, haha, nakakapagsalita na talaga ako ng English, sobrang cool ko. Kaysa napakasaya ni Lance sa kanyang sarili dahil nagsasalita siya ng Ingles. Tinulungan pa alis si Lin Chaofeng at kinukunan pa rin ng live camera si Lance. Inabot ng host ang mikropono at nagtanong, Lance, natalo mo lang si Lin Chaofeng sa isang galaw, bakit ang galing mo? Ngumiti si Lance sa camera, dahil ako si Lance. Kung gayon hindi ka man lang nag-alala na may mangyayari kung tamaan mo lang si Lin Chaofeng ng ganoon.
Sa pagkakaalam ko, ang lolo ni Lin Chaopeng ay isa sa 8 master ng London City, at ang kanyang martial arts level ay lumampas na sa 80. Tumawa si Lance, 8 master ang lolo ni Lin Chaopeng, ha? Hindi ka ba natatakot na magalit ang kanyang lolo? Tanong ng host. Pinulot ni Lance ang isang bato sa lupa at sinabi sa camera, tingnan mo, lahat, ang batong ito ay parang lolo ni Lin Chaopeng, Lance ang 2 daliri ko sa isa. Pak! Ang bato ay sumabog ng 2 daliri ni Lance. Sinabi ni Lance, sige, pinutol ko ang lolo ni Lin Chaopeng para sumabog. Nakita ng lahat ng tao sa eksena ang eksenang ito at may isang salita lamang para ilarawan si Lance, mayabang. Umabot siya sa paghahalin tulad ng isang bato sa lolo ni Lin Chaopeng sa publiko, at pagkatapos ay sinabing kinurot niya ito upang sumabog. Ang lolo ni Lin Chaopeng ay, tiyak na sesubog sa galit, sa anumang rate ay London City sikat na 8 masters, martial arts antas ng 85, tulad ng isang mataas na antas, iyon ay ang pagkakaroon ng mga ordinaryong tao ay hindi maglakas loob upang tumingin hanggang sa. Nagtanong ang host, Lance, kung napakalakas mo, bakit hindi ka tinanggap sa Martial Arts Academy? Ang Martial Arts Academy. Oo. Ngunit si Lin Chaopeng ay tinanggap ng Martial Arts Academy, at ito ay isang abiso ng imbitasyon na mag-enroll, ibig sabihin ay malaki ang potensyal ni Lin Chaopeng sa hinaharap, kahit na hindi siya kasing husay mo ngayon, mayroon siyang malaking potensyal. In the future, hindi ka tinanggap ng Martial Arts Academy, malalampasan ka niya sooner or later. Yumuko si Lance, naglabas ng gintong medalya mula sa kanyang sapatos at sinabing, pinag-uusapan ba ninyo ang gintong medalya? Ano? Ikaw, nakatanggap ka rin ng notice na nag-aanyaya sa pagpasok. Nagulat ang lahat nang makita nila ang gintong medalya na inilabas ni Lance. Nang makita ni Elsa si Lance na kinuha ang gintong medalya, nang inag ang kanyang katawan, hindi niya akalain na natanggap din ito ni Lance. Tuwang-tuwang sinabi ng host, Lance, natanggap mo talaga ang gintong medalya mula sa Martial Arts Academy, oh my God. Ngunit, bakit mo inilagay ang gintong medalya sa iyong sapatos? Oh, ang takong ng sapatos na ito ay kumatok ng isang layer, na ang isa pang sapatos ay mataas at mababa, nagkataon lang na nakita ang gintong medalya na ito ay medyo katulad ng insole, kaya pinalamanan ko ito sa sapatos para sa isang unan. Hindi naman, ang ibang tao ay tumatanggap ng gintong medalya bilang mga ninuno na iaalay, bakit mo ginagamit ito bilang insole ng sapatos? Nako, sirang gintong medalya lang, ang talagang malalakas ay hindi pumapasok sa Martial Arts Academy na may gintong medalya, papasok lang sila. So, sa tingin mo malakas kang tao ha? Sabi ni Lance, ano, host, may problema ka ba dyan? Halika, mag-away din tayo sa harap ng lungsod. No. Natakot ang host at napaatras. Naramdaman din ni Lance na malapit nang matapos ang pagmamataas, at huminto sa angkop na oras, winawagayway ang kanyang kamay, sige, sapat na iyon, may sesyon pa ang paaralan, lahat magmadali at umalis, walang makikita rito. Ang lahat ng mga taong naisip ng lipunan na ito ay umalis, ang nangyari ay talagang hindi kapanipaniwala, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Lin Chaopeng na lolo pagkatapos na makita ang TV. Hindi nagmamadaling umalis si Kent, ngayon ay parehong masaya at nawawala sa loob. Masaya na natanggap ni Lance ang abiso mula sa Martial Arts Academy, at nawala na si Lance ay aalis na sa kanilang tahanan. 332 Si Elsa ay nanginginig din sa loob sa sandaling ito, medyo hindi makapaniwala, sa lahat ng panahon, sa kanyang impresyon, si Lance ay mas mahina kaysa sa kanya, bigla-bigla, si Lance ay naging mas malakas kaysa sa kanya, at nakatanggap din ng abiso mula sa Martial Arts Academy. Elsa ngayon ay nagsisisi na pinauwi ng kaunti ang kanyang kapatid, si Lance ay napakapangako, dapat ay hinayaan niya ang kanyang kapatid na patuloy na umibig kay Lance. Gayunpaman, si Lance ay nakapasok na sa Martial Arts Academy, at ang kanyang kapatid na babae ay hindi magiging karapat-dapat kay Lance kung hindi siya magsisikap na matuklasan ang Rendoy Vessel, kaya mabuting umuwi ng maaga at magtrabaho ng husto upang matuklasan ang Rendoy Vessel.
At saka, engaged na ang kanyang kapatid na mag-asawa, kahit anong usapan niya ay walang bunga. Lumapit si Kent kay Lance at ngumiti, "Lance, kailan mo natanggap ang iyong admission notice mula sa Martial Arts Academy?" "Tito Kent, pasensya na hindi ko nasabi sa'yo." "It's okay. I'm happy that you received the acceptance letter, and I know that someone as good as you can't be a bodyguard in my house for the rest of your life." "Tito Kent, huwag mong sabihin, sa puso ko, kayo ni Miss ang pamilya ko." Natouch si Kent at sinabing, "Natouch talaga ako na masasabi mo yan." "Sige Tito Kent, umuwi ka muna, may pag-uusapan pa tayo sa bahay." "Sige, pasok ka na sa klase." Bumalik si Lance sa kanyang klase at unti-unting tumahimik ang paaralan. Tumangala si Lance at nakitang si Sally, na nakaupo sa unang hanay, ay wala sa klase. "Oy, saan nagpunta ang ginang?" Ang puso ni Lance ay naguguluhan. Sinabi ni Dylan, "Kakaakyat pa lang ni Sally, sa tingin ko dapat ay nasa bubong ito." Dumating si Lance sa tuktok ng hagdan at talagang nakita niya si Sally na nag-iisa, mukhang malungkot, nakaupo sa isang sulok, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. "Miss." Umakyat si Lance, nakita si Miss na mukhang malungkot, naawa si Lance sa kanya, malamang nalungkot siya dahil natanggap na ni Lance ang gintong medalya mula sa Martial Arts Academy at malapit nang umalis sa kanyang tahanan. Nilinggan ni Sally si Lance at galit na sinabi, "Bakit ka umakyat dito, bumaba ka." "Miss, nagtatago ka sa bubong mag-isa, anong ikinalulungkot mo? Bahala ka. Is it because I'm quitting, Miss? So in a bad mood?" "No it's not, I'm happy na natanggap mo ang notice mula sa Martial Arts Academy." "Tapos malungkot ka pa." "Saan ako malungkot, masaya lang ako. Natutuwa bakit ka nagtatago sa bubong na darating." "Don't mind me. Gusto kong mapag-isa sandali, bumaba ka." Tinulak ni Sally Brown si Lance pababa. Bumantong hininga si Lance at biglang nakita na basa ang mga mata ni Sally. "Miss, bumaba ka, okay, gusto kong mapag-isa." Pagmamakaawa ni Sally, marahil dahil natatakot siyang lumuha at ayaw niyang makita ito ni Lance, pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang tumalikod. Hindi bumaba si Lance at niyakap si Sally. Nanginig ang katawan ni Sally at humagulgol habang sumisigaw, "Huwag mong intindihin, masaya talaga ako para sa iyo." Humalaklak si Lance, masaya at umiiyak pa rin, ngunit naunawaan ni Lance na aalis siya dahil hindi niya kayang umalis. Sitang ito. Ang dahilan kung bakit ayaw sabihin ni Lance ng maaga noon, para marahil ay hindi masyadong masaya ang buong bagong taon, nagsisi si Lance na kinuha lang niya ang gintong medalya. "Miss, kahit na umalis ako mamaya, babalik pa rin ako. Hindi naman basta na lang ako nagpapalam, tsaka hindi pa naman lumilipas ang taon, maaga pa naman, umiiyak ka na, pero ako. Sa tingin mo gusto mo akong itaboy ngayon?" "Hindi naman." Bumulong si Sally. "Naku, huwag ka nang umiyak, pag-usapan natin to pagkatapos ng bagong taon ng masaya." Noon lang tumigil sa pag-iyak si Sally at pinunasan ni Lance ang kanyang mga luha. Tiningnan ni Lance si Sally nang napakalapit, at biglang may pumasok sa isip ni Lance. Hindi dapat na in love sa akin si Miss, di ba? Sa loob-loob na sabi ni Lance. Sa kabutihang palad, si Lance, ang malaking pipi, sa wakas ay natanto ito. "Miss, bumalik ka na sa klase mo." "Manam." Nang magkasamang bumalik sa klase sina Sally at Lance, naging komplikado ang mood ni Lance nang mapagtanto niyang malamang na gusto siya ni Sally. "Paano kung gusto talaga ako ni Miss? Ako, si Lance, sikat sa wagas kong pag-ibig, kapatid ko lang ang hindi nagmamahal ah. Miss actually maganda siya, if I really have to leave her after years, probably, I will really be quite sad to leave them, I already consider them as family." Noong unang panahon, sa mundo ni Lance, napakaraming magagandang babae ang humahabol kay Lance sa mundo ng Jiangho, ngunit hindi natinag si Lance, at may isang magandang babae pa ang tumalikod sa kanya dahil hindi niya ito makukuha. Kahit kaya, si Lance lang ang nagustuhan sa kanyang senior sister, sikat siya sa kanyang wagas na pagmamahal ah.
Kung talagang gusto ako ni Miss, ano ang dapat gawin ni Lance? Sayang, ayoko talaga siyang masaktan. Sa kasalukuyan, hindi ko na inisip ang sarili kong nararamdaman dahil mahal ko pa rin ang aking nakatatandang kapatid sa loob. Sa nakaraang buhay ko, hindi ako nakamove on kahit na lumaban ako sa Demon Princess. Pero ngayon, hindi ko na ito. Nakaraang buhay, at hindi pa alam kung kaya ko ba talagang bumalik sa nakaraan sa hinaharap, at natatakot ako na kahit na gawin ko ito, mga dekada mula ngayon, at ang aking kapatid na babae ay matagal ng kasal. Hindi ko na kaya keep holding on to my past feelings either, I should really start my own life too. Ganun ba? Dapat ba akong ganap na isama sa mundo? Upang magpakasal at magkaroon ng mga anak dito? Bulong ni Lance sa kanyang sarili, naghahanap ng lahat ng uri ng mga dahilan upang ganap na makalimutan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ganap na makalimutan ang nakaraan, ngunit hindi niya kailanman magagawa. Buuin ang isip niya. 18 taong alaala mula sa nakaraan ang nasa isip niya, at ang panahong ito ay mahigit 1 buwan pa lang, paano nito mapapalitan ang nakaraan? Huwag ka munang mag-isip sa ngayon, isa-isa ka lang, tsaka, hindi pa rin sigurado kung gusto talaga ako ni Miss o hindi, assumption ko lang. Pinilit ni Lance ang sarili na huwag isipin iyon kaya magkano. Si Lance ay hindi 1 taong napakadaling naantig, kung hindi, sa kanyang nakaraang buhay, siya at ang Demon Princess, paano sila nagkalaban. Ang demonic princess na iyon, noong una, ay talagang gusto si Lance, nagpadala bulaklak, alak, damit, anumang bagay na nakapagpakilo sa mga tao, ngunit wala pa ring nararamdaman si Lance para sa kanya. Nang maglaon, lumaki ang galit ng masamang prinsesa kay Lance at tumalikod sa kanya dahil sa kanyang pag-ibig. Ang Devil Princess, ay ang unang kagandahan ng Devil's Way, isang mabuti at isang kasamaan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Lance ang Devil Princess ay dahil ang mabuti at masama ay hindi magkasabay, at kahit na ano kung gaano karaming nakakaantig na mga bagay ang kanyang ginawa, nasa isip lamang ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Matapos bumaling laban sa Devil Princess, sinimulan niyang gustong patayin si Lance, at dahil hindi niya ito makuha, wala ring magagawang iba. 333. Ang demonyong prinsesa na iyon ay napakahusay sa martial arts, walang gaanong talino kaysa kay Lance, at isa sa pinakakinatatakutan ng mga kaaway ni Lance sa kanyang nakaraang buhay, si Lance ay makakalaban lamang sa kanya sa isang draw sa bawat pagkakataon, at halos mamatay na ilang beses mula sa kanya. Masasamang pamamaraan. Si Lance ay isang matuwid na tao na hindi gagamit ng masasamang paraan, at nakakapanlumo ang papatayin ng napakalakas na kaaway na gustong pumatay sa kanya sa lahat ng oras. Ano man ang mangyari, si Lance ay palaging may kasalanan sa kanyang puso para sa kanyang pagmamahal. Lahat ng mga bagay na ito ay nakaraan na, at ayaw nang isipin ni Lance ang tungkol dito. Kung talagang gusto siya ni Sally, mahihirapan si Lance. Binuod ni Lance ang isang katotohanan ng buhay sa kanyang nakaraang buhay, ang mga tao, hindi talaga maaaring maging napakahusay, kung sila ay masyadong magaling, sila ay magmumulto rin ang daming magagandang babae, kung may susunod pang buhay, ayaw na niya maging magaling. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang nagkatotoo ang mga salita ni Lance, mayroon na talaga siyang susunod na buhay, tumawid dito, talagang nag-aalala si Lance sa muling pagpunta sa lumang landas ng kanyang nakaraang buhay, dahil siya ay napakabuti at napipikon ng napakaraming magagandang babae. Sa sandaling ito, sa isang malaking manor sa labas ng lungsod ng London, isang matandang lalaki na nasa 60 taong gulang, ang kanyang mga mata ay nanunood ng telebisyon. Sa TV, si Lance ay may hawak na bato at sinabing dinurog na niya ang lolo ni Lin Chaofeng para sumabog. Ang 60 taong gulang na lalaking ito ay ang ika-8 ranggo na eksperto sa London City na ito, na tinatawag na Lin Changbing, na may ranggo ng martial arts na 85. Lolo, ininsulto ka ni Lance na ganito, ano ang gagawin mo ngayon? Sa tabi niya, si Lin Chaofeng, na ang mukha ay namamaga sa ulo ng baboy, ay nagtanong. Ang mga tingin ni Lin Changbing ay nagsiwalat ng pahiwatig ng dilim. Lance,
Isang brat na may dilaw na buhok na hindi man lang sineseryoso ang matanda. Lolo, nang matalo ako ni Lance, ang kanyang lakas ay hindi mo ari, mas malakas ba siya kaysa sa iyo? Tanong ni Lin Chaofeng. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Isang high school student, I don't believe he's really against the world. Lolo, ano ang iyong mga plano? Tanong ni Lin Chaofeng. Anong gusto mong gawin ko? Sinabi ni Lin Chaofeng, sobrang kahihiyan ako ngayon, walang paraan na pakakawalan ko siya, Lolo, sana hayaan mo rin siyang gumawa ng kalokohan at kumain ng putik sa publiko, hampasin siya ng malakas. Mabuti, kung gayon Lolo hahamunin ko siya sa publiko, at dahil pinatunog niya ako ng labis na paghamak, ito lang ang gusto ng mga tao sa lungsod na hamanin ko siya. Lolo, tutulungan kitang mag-post sa London Window. Hindi, tumawag lang sa TV station at hilingin sa kanila na ayusin ito. Sa hapon, nasa klase si Lance nang makatanggap siya ng hindi pamilyar na tawag sa telepono. Kumusta, Lance? Ako ang direktor ng istasyon ng TV ng London, ganito ito, na-provoke mo si Lin Changbing sa harap ng programa noong umaga, labis na hindi nasisiyahan si Lin Changbing tungkol dito at gusto niyang hilingin sa iyo na lumaban. Nagtanong si Lance, sino si Lin Changbing? Ang lolo ni Lin Chaofeng, sa ating buong lungsod ng London, ang ika-8 ranggo na eksperto sa martial arts, ang kanyang lakas ay nasa antas 85. Lance O. Kahit na ang 85 ay hindi masama, medyo malakas, si Lance ay walang gaanong interes. Gayunpaman, sinabi ni Lance na hindi na siya magiging high profile, kaya dapat na lamang siyang sumang-ayon. Okay, pero may isang kondisyon na ay dadagdag. Anong kondisyon? Kailangang sampelan ni Lin Changbing ang kanyang sarili ng 10 beses sa publiko bago ako hamanin, bilang parusa sa paghamon sa akin. Kung tutuusin, alam mo na nakakasira sa pangalan ko ang magkaroon ng isang taong napakababa para makipag-away sa akin. Kung papayag ang Lin Changbing na iyon. Sa parusang ito, tatanggapin ko ang hamon niya, kung hindi, mahirap. Ito. Sampi ng direktor ng istasyon ng TV sa kanyang puso, Lance, masyado kang baliw na gustong makipaglaban sa iyo. Ngunit kailangan mo pa ring sampelan ang iyong sarili muna sa publiko, kung hindi, hindi mo ito tatanggapin. Kakausapin ko si Lin Changbing tungkol dito, hintayin mo ang sagot ko. Agad na tinawag ng entablado sa TV si Lin Changbing, Senior Lin, tinawagan ko na si Lance. Tinanggap na ba niya ang hamon ko? Kailan at saan ang oras at lugar? Tanong ni Lin Changbing. Ito, Senior Lin? Sinabi ni Lance na masyado kang mababa ang antas at medyo mahirap para sa kanya na tanggapin ang iyong hamon. Ano? Nanginginig sa galit ang katawan ni Lin Changbing, nakakainsulto ito, siya ang ika-8 pinakamahusay na eksperto sa lungsod, kung hindi dahil sa pang-aapi na kanyang apo, hinding-hindi niya ipinahiya ang sarili na hamanin ang isang high school. Mag-aaral. Gayunpaman, ang kabilang partido ay talagang itinuturing siyang napakababa. Diyos, si Lin Changbing ay nabuhay ng napakaraming taon, at ito ang unang pagkakataon na siya ay galit na galit. Sa sandaling iyon, sinabi ng stage manager, gayunpaman, sinabi ni Lance na hindi imposible para sa kanya na tanggapin ang iyong hamon, isang kondisyon ang dapat idagdag, iyon ay, bago siya hamanin, dapat mong sampelan ang iyong sarili ng 10 beses sa publiko, pagkatapos ay siya ay nag-aatubili na tanggapin ang iyong hamon, kung hindi, sa kanyang katayuan, maaaring hindi niya ito tanggapin. Ay po, may status siyang umutot, asar talaga siya sa akin. Galit na galit si Lin Changbing na halos hindi na siya dumura ng dugo. Nag-aalinlangan, umungal si Lin Changbing, sige, sabihin mo sa babaeng iyon na tanggap ko. Ayos lang, pupuntahan ko siya at sasabihin ko. Ilang sandali pa, nakatanggap si Lance ng isa pang tawag mula sa station manager. Lance, tinanggap na ni Lin Changbing ang iyong mga tuntunin. Oh, okay. Kung gayon, lalabanan ko siya. Sabi ni Lance. Sampi ng istasyong iyon sa kanyang puso, nag-aatubili pa rin, ay po,
kahit na hindi ko makita ang nakaraan yan, sana ay pasabugan ni Lin Changbing, Sr., itong mayabang na si Lance ang ganitong uri ng tao, kung hindi ka magbibigay sa kanya ng kaunting kredito, siya ay talagang magiging walang batas. Sa gabi, gusto kong i-broadcast ang balitang ito sa orihinal nitong anyo para malaman ng lahat ng tao sa lungsod ang mayabang at mayabang na mukha ni Lance. Sinabi ng manager ng istasyon, kung gayon, magtakda tayo ng oras para dito. Oh, hayaan mo nga akong mag-time tapos bukas ng tanghali. The location. Tanong ulit ng station manager. Lokasyon, anuman, nang sabay-sabay pa rin, mas maraming oras ang kailangan para umihi kaysa makipag-away, sabi ni Lance. Nagalit ang manager ng istasyon, Lance, ano ang ibig mong sabihin, kailangan ng mas maraming oras para umihi. Tama na aabutin ako ng kahit kalahating minuto para umihi, pero ang laban kay Lin Changbing ay maaaring matapos sa loob ng ilang segundo. Kaya, ilang segundo lang, hindi na kailangang gawing komplikado. Humanap ka na lang ng random street corner. Lance, dahil pinagkatiwalaan ni Senior Lin Changbing ang aming TV station na hawakan ang bagay na ito, paano tayo magiging casual? Oh, kaya, pagkatapos ay gawin natin ito sa London River. Sige. Ibinaba ang telepono, ang direktor ng istasyon ng TV ay nanalangin, nakakabaliw talaga ang tono ng batang ito, dapat pagpalain ng Diyos, hayaan ang senior na si Lin Changbing na talunin si Lance sa isang pulpol bukas. Ibinaba ni Lance ang telepono at tumawa. Pagkatapos ng klase sa hapon, sabay pa ring umuwi sina Lance at Sally, at pinahahalagahan ni Sally ang bawat minuto at segundo ng pag-uwi niya mula sa paaralan kasama si Lance. Kinuha ni Sally ang kanyang telepono para kumuha ng video. Miss, anong ginagawa mo? Sinabi ni Sally Brown, kukuha ako ng higit pang mga video at gagamitin ang mga ito bilang mga alaala sa ibang pagkakataon. Sa hinaharap kapag wala na si Lance, kung nami-miss niya ito, kukuha siya ng mga video para panoorin. Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata ng walang imik at pinayagan si Sally na kunan siya ng pelikula. 334. Sa gabi, ang lungsod ng London ay nagbo-broadcast ng isang balita. Kahapon ng umaga, ang number 1 outstanding young man ng London City, si Lin Chaopeng, ay pinalo ng isang estudyante mula sa Palanan Middle School, na nagngangalang Lance. Lumalabas na si Lance, na 18 taong gulang pa lang, ay nakatanggap na ng admission notice mula sa Martial Arts Academy, at siya ay mas malakas kaysa kay Lin Chaopeng. Gayunpaman, ito ay dapat na isang magandang bagay, ngunit sa kasamaang palad, si Lance ay masyadong ignorante. Ang lolo ni Lin Chaopeng, si Lin Changbing, ay nagpahayag tungkol sa kanyang apo. Nabinugbog, ngunit sa kasamaang palad, si Lance ay masyadong baliw, kaya hamanin ni Lin Changbing si Lance sa isang tunggalian sa London River bukas ng tanghali. Maraming mamamayan ang nag-aalinlangan na si Lance ay mas malakas kaysa kay Lin Changbing, kung tutuusin, si Lance ay may kayahang mag-spike kay Lin Chaopeng. Para dito, ang aming reporter ay nag-interview mismo kay Lin Changbing. Agad na lumipat ang kamera sa TV at tinanong ng isang reporter si Lin Changbing. Senior Lin? Maraming mamamayan ngayon ang naghihinala na ang lakas ni Lance ay maaaring mas mataas sa iyo, kaya ni Lance na i-spike ang iyong apo, masyadong delikado ba para sa iyo na padalos-dalos na hamanin si Lance ngayong hindi mo alam ang kanyang mga detalye? Galit na sinabi ni Lin Changbing, ang apo ko ay binugbog, dapat ba akong manahimik? Kahit na hindi ako kalaban ni Lance, ipaglalaban ko pa rin ang aking buhay, iyon ang mga pangunahing kaalaman sa pagiging tao. Nagpapanggap ba akong hindi? Alamin mo at hayaang bugbugin ang apo ko ng walang kabuluhan dahil natatakot akong mas malakas si Lance kaysa sa akin. Bumalik ang TV camera sa host, na nagsabing, tungkol sa lakas ni Lance, binisita din ng reporter ang numero 1 eksperto sa London City, si Fang Zhengjun. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Fang Zhengjun tungkol kay Lance. Muling lumipat ang screen ng TV.
Iniabot ng isang reporter ang mikropono at sinabing, Senior Fang Zhengjun, alam ng lahat na ikaw ay isang eksperto sa antas sa labas ng pinto, ang resident number 1 expert sa London City. Narinig mo na ba si Lance bilang isang estudyante? Narinig ko na si Lance ay talagang isang henyo, mas makapangyarihan kaysa sa apo ni Lin Changbing. Sabi ng isang matandang lalaki, ang matandang ito ay mga 70 taong gulang. Nagtanong ang reporter, kung gayon, sino sa palagay mo, si Lance o Lin Changbing, ang mas makapangyarihan? Unang website Conshuwalo. Net. Ngumiti si Fang Zhengjun, gaano man kalakas si Lance, high school student pa rin siya pagkatapos ng lahat, si Lin Changbing ay lampas na sa 60, kahit na mas mababa ang kanyang martial arts level kaysa kay Lance, sapat na ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban para palakasin si Tang Lance. Gayunpaman, lubos kong hinahangaan ang batang ito, sana ay nasa kamay na siya ni Lin Changbing bukas, sana ay tumagal pa siya ng kaunti nang walang talo, ngunit kahit na ano, sapat na ang katotohanang kaya niyang labanan si Lin Changbing, isang matandang lalaki. Upang ipakita na si Lance ang unang araw na henyo sa lungsod ng London sa loob ng 30 taon. Wow! Senior Fang Zhengjun? Hindi ko inaasahan na ganoon kataas ang tingin mo kay Lance, paano ka nakakasigurado? Oh, ako? Si Fang Zhengjun? Sa anumang paraan, ay isang dalubhasa sa Outer Door Realm, ang nag-iisa sa London City na nakarating sa Outer Door Realm, kung hindi ko man lang masabi ang humigit kumulang lakas ng isang tao, ano pa ang nabitin ko? Sa paligid para sa sandaling ito, sa bahay ni Kent, si Lance ay nanonood ng TV. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, hindi ko inaasahan na ang lungsod ng London ay may isang eksperto sa itaas ng kaharian sa labas ng gate, at hindi ko alam kung anong kaharian ito sa labas ng gate. Lumapit si Kent at ngumiti, ito si Senior Fang Zhengjun, ang pinakamataas na ranggo sa buong lungsod ng London, at ang pinuno ng Zhonlong Hall ng London City. Ang Hallmaster ng Zhonlong Hall. Oo. Ang tatlong pinakamalakas na eksperto sa London City, Fang Zhengjun, Gu Chanhei, at Brown Sarahyon, ay ang mga may-ari ng Zhonlong Hall, Transformation Dragon Hall, at Wind Cloud Hall ayon sa pagkakasunod-sunod. Gayunpaman, si Fang Zhengjun lang ang nakapasok sa ang outer gate, kaya ang tatlong irregular na puwersa sa London City, Zhangyou Dragon Hall ang pinakamalakas. Si Lance bagamat sa buong lungsod ng London, si Fang Zhengjun ay napakalakas, ang tanging nakahakbang papasok sa Outer Gate Realm, ngunit sa Zimanyu, ito ay karaniwan lamang, hindi. Tapos na, mabuti nang makatapak sa labas ng gate. Kinabukasan sa tanghali, nakatayo si Lance sa ibabaw ng London River. Sa oras na ito, maraming tao ang nanunood sa magkabilang panig ng London River. Dumating si Lance kalahating oras bago at nakatayo sa ibabaw ng ilog. Ang Lin Changbing na iyon, gayunpaman, ay hindi nagmamadaling lumabas. Si Lin Chaofeng ay abala sa pagsasabing, Lolo, malapit ng mag-alas 12, lumipad ka na nakatayo ka rin sa ibabaw ng ilog, at pagkatapos ay pasabugin si Lance. Bumantong hininga si Lin Changbing, si Lance ay nakatayo sa ilog ngayon, gusto lang niyang magpanggap na isang laban, para maipagmalaki ng mga tao ng lungsod ang kanyang magandang kapangyarihan sa liwanag, okay, kung gusto niyang magpanggap na isang laban. Hahayaan ko siyang magpanggap na kalaban. Labis siyang nauubos ng kanyang panloob na enerhiya kapag nakatayo siya sa ilog gamit ang kanyang liwanag na kapangyarihan, kaya kapag naubos na niya ang kanyang panloob na enerhiya, makikita ko kung ano pa ang maaari niyang labanan sa akin. Biglang napagtanto ni Lin Chaofeng, kaya si Lance ay nagpapanggap na isang kalaban, kung ganoon, hayaan siyang magpanggap hanggang sa maubos ang kanyang panloob na lakas at mahulog sa tubig, tingnan natin kung siya ay nahihiya. Kung narinig ni Lance ang pag-uusap ni Lin Chaofeng at ng kanyang apo sa ngayon, kailangan niyang mamatay sa kakatawa. Sa magaan na lakas ni Lance, natatakot pa rin siyang maubos ang kanyang panloob na lakas. Nakakatawa, walang problema si Lance na tumayo ng isang araw at isang gabi. Si Lance ay nakatayo sa ilog, at ang mga nanunood sa magkabilang gilid ng ilog ay nag-uusap. Matagal nang nakatayo si Lance, hindi ba? Oo, mahigit kalahating oras.
Wow! Kamangha-mangha ang gun ni Lance, talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Bakit hindi pa lumalabas ang Lin Changbing na iyon? Matagal nang hinihintay ng mga tao si Lance sa ilog para sa kanya. Hinahangaan ng buong lungsod ang gun ng kapangyarihan ni Lance. Tiningnan ni Lance ang oras, pasado 12:00 na ng 10 minuto. Nima, hindi pa lumalabas ang Lin Changbing na iyon. Magkano ang ibig niyang sabihin? Madilim ang puso ni Lance. Sumigaw si Lance, Lin Changbing, kung hindi ka lalabas, kailangan kong bumalik. Pagkatapos sabihin iyon, nagkunwaring lumipad si Lance. Sa di kalayuan, si Lin Chaofeng ay abala sa pagsasabing, Lolo, lumabas ka kaagad, siguradong nauubusan na si Lance at gustong maghanap ng dahilan para pumunta sa at magpahinga, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon . Naisip din ito ni Lin Changbing at agad na lumipad palabas. Lance, gusto mong umalis? No way! Sigaw ni Lin Changbing at lumipad ng mabilis ilang metro sa harap ni Lance, nakatayo din sa ilog. Tiningnan ni Lance ang kagaanan ni Lin Changbing at sinabi sa kanyang puso, napaka third rate ang kanyang gun, mabuti, hahayaan ko siyang gumawa ng katangahan. Sinabi ni Lin Changbing, Lance, sapat na ang pagpapanggap na isang laban. Kung sapat na ang pagpapanggap mo, sisimulan na natin ang tunggalian, at kung gusto mo pa ring magpatuloy sa pagpapanggap, bibigyan kita ng sapat na oras upang magpanggap. Naiinis si Lance sa pang-iinis ni Lin Changbing at sinabing, Lin Changbing, paano kung sabihin kung hindi pa ako nagpanggap? Pagkatapos ay nagpatuloy ka sa pagpapanggap. Lin Changbing, kung patuloy akong tatayo sa tubig at magpanggap na magkukumpera, lilipad ka ba pabalik sa dalampasigan para magpahinga, o tatabi ka? Joke! Nakatayo ka sa ilog kunwari kinukumpara mo ang gun mo, bakit kita sasamahan? Lin Changbing, natatakot ka ba na ang iyong gun ay hindi kasing ganda ng sa akin? Joke! Wala ka lang. Galit na galit si Lin Changbing. Kung ganoon, bago ang tunggalian, maglakas loob ka bang makipagkompetensya sa akin sa isang paligsahan ng magaan? 335. Biro. Sige, huwag masyadong magbiro, magsimula tayo sa pagkakaroon ng light skill contest sa akin. Sumigaw si Lance sa mga tao, mga kapwa mamamayan, si Lin Changbing ay makikipagpaligsahan sa akin sa light skills, kami pareho silang tatayo sa ilog at tingnan kung sino ang unang mahuhulog sa tubig. Oh! Ang mga nanunood ay naghiyawan at sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Ikaw! Naiinis si Lin Changbing, hindi siya gaanong naiinip sa kanyang puso na makipagkompetensya kay Lance sa isang magaan na paligsahan sa Kung Fu, ngunit sumigaw na si Lance, natakot siya na kapag sinabi niyang hindi ngayon, gagawin niya. Gawin siyang hamakin ng mga tao ng lungsod, pagkatapos ng lahat, siya ang ika-8 pinakamalakas na eksperto sa lungsod ng London. Bumantong hininga si Lin Changbing sa loob, hindi ako naniniwala na si Lance ay matagal nang nakatayo sa ilog, mayroon pa rin siyang dagdag na lakas sa loob para kumonsumo sa akin, ikumpara natin, kung sino ang natatakot kung kanino. Si Lin Changbing ay nasusunog, kaya siya at si Lance ay parehong nakatayo sa ibabaw ng ilog nang hindi gumagalaw. Tumawa si Lance sa loob at sinabing, makipagkompetensya ka sa akin para sa gun at hahayaan kitang mahulog sa tubig sa publiko. Makalipas ang 10 minuto, hindi pa rin kumikibo sina Lance at Lin Changbing. Nagsimulang mag-usap ang audience. Sino sa tingin ninyo ang mas makapangyarihan sa liwanag? Kalokohan, syempre si Lin Changbing. Si Lance ay nakatayo sa loob ng 40 o 50 minuto, at matatalo si Lin Changbing gaano man siya kipagkompetensya, maliban kung pagkatapos mahulog si Lance sa tubig, si Lin Changbing ay patuloy na nakatayo ng higit sa 40 o 50 minuto. Makalipas ang 15 minuto, nakita ni Lance na medyo nanginginig ang mga binti ni Lin Changbing. Sa sandaling ito, sinabi ni Lin Changbing sa loob-loob na, Nay, gaano pa katagal makakatayo si Lance? Kung hindi siya mahulog sa tubig, malapit na akong mawala. Nakita ni Lance ang mga binti ni Lin Changbing na nanginginig at nalaman kaagad na malapit nang mawala si Lin Changbing sa kanyang paa.
Ang matandang ito, napakagaan niya, malapit na siyang mabaigo na kumapit pagkatapos lamang ng 15 minuto. Nagmura si Lance sa loob. Pagkatapos ng isa pang 5 minuto, mas nanginginig ang mga binti ni Lin Changbing na para bang pinipigilan niya ang sarili. Sinabi ni Lin Changbing sa loob-loob, hindi naman, hindi na talaga ako makakatagal, mas mabuting humanap muna ako ng dahilan para umatras, kung hindi, nahihiya siyang mahulog sa tubig. Kaya naman, walang choice si Lin Changbing kundi ang sabihin, Lance, medyo sabik na akong umihi. Ngumuso si Lance, matanda, sa tingin ko ay hindi mo ito magagawa, at umiihi ka pa rin ng madalian, bakit hindi mo ito tawaging isang shit urgency? Lance, hindi ako nag-abala na makipagkilala sa iyo, ikaw na pagong na bastardo, gagamit muna ako ng banyo. Pagkatapos sabihin iyon, gusto ni Lin Changbing na lumipad palayo. Saan pupunta? Sabay pidgel ni Lance kay Lin Changbing. Sa loob-loob ni Lin Changbing ay balisa, talagang hindi na siya makakapit ngayon, kung hindi siya pumunta sa pampang at magpahinga, kailangan niyang mahulog sa tubig. Lance, hindi ba ako pwedeng pumunta sa banyo? Sigaw ni Lin Changbing. Bumantong hininga si Lance, ako ay isang 18 taong gulang na bancho na hindi pa nakakapunta sa palikuran, ano ang ginagawa ng isang 60 taong gulang na tulad mo sa palikuran? Sinadya ni Lance na huminto para sa oras, hinahayaan si Lin Changbing na mahulog. Ang tubig mismo. Ikaw, Lance, wala akong oras makipaglokohan sa'yo, kailangan ko munang pumunta sa banyo, babalik ako para ayusin kapag katapos. Sabi ni Lin Changbing at saka nilagpasan si Lance at lumipad sa isa. Direksyon sa dalampasigan. Pinigilan muli ni Lance si Lin Changbing. Lin Changbing? Bakit ka mag-abala? Tapusin mo muna ang laban pagkatapos ay pumunta ka sa Cubeta, hindi ako naniniwala na ikaw, isang eksperto, ay masusuffocate pa rin ng isang ibon, hindi ba, lahat? Sigaw ni Lance. Maraming mga mamamayan ang nagsabi, tama, hindi ako naniniwala sa pag-ihi hanggang sa ganito, kung talagang umihi ka sa ganito, naramdaman mo ito kalahating oras na ang nakalipas, bakit hindi mo ito tinapos kalahating oras ang nakalipas? Lubhang nanlumo si Lin Changbing sa sandaling ito, kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon, gagawin niya. Nanumpa na hinding-hindi siya makikipagkompetensya sa kagaanan ni Lance, ngunit ngayon ay mabuti na malapit na siyang mahulog sa tubig, si Lin Changbing ay hindi kailanman nakatayo sa tubig sa lahat ng oras, dahil walang sino man ang tatayo sa tubig sa lahat ng oras. Oras na upang subukan kung gaano katagal ang kanilang kagaanan. Naisip ni Lin Changbing na kahit si Lance ay magagawa ito, sigurado siyang magagawa rin niya, ngunit hindi niya inaasahang tatagal ito ng wala pang 20 minuto at malapit na siyang mamatay. Nanginginig ang mga binti ni Lin Changbing, at mukhang mawawalan na siya ng balanse at hindi na makatayo, alam ni Lance na malapit na siyang mahulog. Galit na galit si Lin Changbing, Lance, ano ang ibig mong sabihin na paulit-ulit mo akong pinigilan sa pagpunta sa banyo? Hindi masaya, hindi pa huli ang lahat para maligo kapag katapos mo akong gawin. Ikaw. Hindi man lang makatayo ngayon si Lin Changbing, paano siya lalaban? Hindi makatwiran, kailangan kong pumunta sa banyo, hindi kita sasamahan sa ngayon. Lumipad muli si Lin Changbing sa kabilang direksyon ng dalampasigan. Agad namang huminto si Lance sa kanyang harapan. Lumipat muli ng direksyon si Lin Changbing, at muli siyang pinigilan ni Lance, para lamang pigilan siyang pumunta sa pampang. Hahayaan siya ni Lance na mahulog sa tubig. Galit si Lin Changbing, kung hindi siya nakarating sa pampang, mahuhulog talaga siya sa tubig, hindi niya inaasahan na ang gun ni Lance ay mas malakas kaysa sa kanya. Lance, kung hindi mo ako papayagang pumunta ulit sa banyo, papatayin kita. Galit na sumigaw si Lin Changbing, at sinabi ng audience sa kanilang puso, oh my God, magkano ang halaga nitong si Lin Chang? Gustong pumunta ni Bing sa palikuran. Nagtataka ang lahat kung si Lin Changbing ay hindi nakapunta sa banyo sa loob ng 1 taon. Sinabi ni Lance, hindi kita hahayaang pumunta sa banyo kahit napatayin mo ako. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, oh ghost,
kung hindi ka makakagawa ng magaan na trabaho masasabi mo na lang sa lahat at linlangan sila sa pagpunta sa banyo, hindi kita hahayaang magpanggap na ganito ang ratio. Pababa ng pababa ang katawan ni Lin Changbin, nakatayo sa tubig, ang sapatos niya ay malapit ng lamusong sa tubig. Sa loob ni Lin Changbin, kailangan talaga niyang lumuhad kay Lance. Si Lin Changbin ay tumingin sa ibaba, Nima, ang tubig ay nasa kalahating bahagi ng kanyang sapatos. Lance, tatanungin kita sa huling pagkakataon, papayagan mo ba akong pumunta sa banyo? Sigaw ng pulang mata ni Lin Changbin. Nakita ni Lance na halos nasa tubig na ang sapatos ni Lin Changbin, at natakot siya na kahit pahayaan niya itong pumunta sa dalampasigan, hindi siya makakapit sa dalampasigan. Sige, dahil nagmamadali ka, hahayaan mo na kitang pumunta sa banyo. Lumabas si Lance. Tuwang-tuwa si Lin Changbin, sa wakas ay hindi na siya napigilan ni Lance, kung hindi, wala talaga siyang kalahating solusyon, kailangan niyang mahulog sa tubig. Agad na lumipad si Lin Changbin patungo sa dalampasigan, sa kanyang puso ay sinabi niya, hindi mahuhulog sa tubig dapat kumapit sa pampang dapat Biglang ginalaw ni Lance ang kanyang kamay, ang kanyang panloob na puwersa ay naging hangin at umihip patungo kay Lin Changbin mula sa likuran. Pounds! Nawalan ng kontrol ang katawan ni Lin Changbin at tuluyang nahulog sa ilog. Galit na sigaw ni Lin Changbin. Lance, papatayin kita. Ganap na nag-aapoy si Lin Changbin, ngunit, hindi siya gumagalaw habang nakatayo sa tubig dahil nagpapahinga siya, kung hindi, wala siyang panloob na lakas para suportahan siya. Ngumuso si Lance, Lin Changbin, walang panloob na lakas, at pinatay mo ako, gisingin mo. Si Lin Changbin ay nagpahinga sa tubig at nanimbalik ng kaunti ang kanyang lakas, bigla niyang sinampal ang ibabaw ng tubig, lumundag at sinaksak si Lance gamit ang kanyang espada. Pumunta ka sa impyerno. Ang galit sa puso ni Lin Changbin ay naging bukas sa kanyang isipan kahit na nakapatay siya ng tao. Pumitik si Lance at tumalon sa tubig, tumalon sa himpapawid bago bumaba sa likod ni Lin Changbin. Kung saan kayang suportahan ni Lin Changbin ang bigat ni Lance, bumagsak siya sa ilog sa isang iglap. 336. Lance, hindi pa ako tapos sa iyo. Muling bumagsak si Lin Changbin sa tubig at pumunta sa langit upang patayin si Lance. Ngunit, si Lin Changbin ay talagang walang panloob na lakas upang suportahan siya, at bago niya maabot si Lance, siya mismo ay nahulog ang ulo sa tubig dahil hindi niya masuportahan ang kanyang sarili. Marami sa mga mamamayan sa dalampasigan ang hindi napigil ang tumawa nang makita nila ang ganoong nakakatawang eksena ni Lin Changbin. Si Lin Changbin mismo ay sobrang nahihiya na umahan sa tubig, ngunit sa ngayon, si Lin Changbin ay nagtatago sa ilalim ng tubig at sinabi sa kanyang puso, ano ang dapat nating gawin? Napakaya, ano ang dapat kong gawin? Mayroon akong talagang nadisgrasya ang matandang mukha ko, paanong ang gun ni Lance ay napakalakas. Biglang nagkaroon ng plano si Lin Changbin, lihim na nagsabing, narating na ang lahat, ito lang ang magagawa ko, magpapalusot ako sa ilalim ng tubig at sisisid sa ilalim ng tulay, magpapahinga sa ilalim ng tulay, pagkatapos ay sumisid muli sa ilalim ng tubig at papatayin. Lance, para isipin ng mga nanunood na nagpipigil ako ng hininga sa ilalim ng tubig, kaya kung huminga ng matagal, at medyo nailigtas ko ang mukha ko. Ginawa ni Lin Changbin ang sinabi niyang gagawin niya, kaagad sa ilalim ng tubig, sumisid sa ilalim ng tulay na sumisid, sa ilalim ng malayong tulay, palihim siyang umakyat, hindi makikita ng pangkalahatang publiko ang ilalim ng tulay, kaya hindi alam ng mga nanunood, naisip ni Lin Changbin nasa ilalim ng tubig ito. Nakita ni Lance na hindi lumabas si Lin Changbin ng napakatagal, tumibok ang kanyang puso, hindi naman siguro patay na si Lin Changbin, di ba? 10 minuto na ang lumipas at hindi pa rin lumalabas si Lin Changbin, palakas ng palakas ang boses ng mga nanunood. Sa sandaling ito, si Lin Changbin, na nagtatago sa ilalim ng tulay, ay nagpahinga ng 10 minuto at nakabawi ng maraming enerhiya. Damn it, Lance! This time naka-recover na ako, tingnan natin kung paano kita sisirain.
Handa nang pumasok si Lin Changbing sa tubig, sumisid pabalik sa gitna ng ilog sa ilalim ng tubig, at pagkatapos ay patayin ito. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa katawan ni Lin Changbing, hindi tinatabla ng tubig ang kanyang telepono. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ding dong, ding dong. Agad na tumingin sa ilalim ng tulay ang mga mamamayan na nakatayo sa tulay sa mga oras na ito at nanunood. Nasa ilalim ng tulay si Lin Changbing. Si Lin Changbing ay hindi patay, siya ay nagtatago sa ilalim ng tulay. Agad na naghiyawan ang mga mamamayan na nakakita nito, nakitang buhay pa si Lin Changbing, nabuhayan sila ng loob, akala nila ay patay na ito, hindi na siya nakalabas sa ilalim ng tubig ng napakatagal, ngunit tahimik na pala itong sumisid sa ilalim ng tubig. Tulay. Lin Changbing na nanlumo ay naghahanda upang sumisid pabalik sa gitna ng ilog, hindi inaasahan ang plano ay mabibigo, ay sumigaw ng mga mamamayan kaya, kung ano ang lumang mukha ay nawala. Sino ang tumatawag sa akin? Sigaw ni Lin Changbing. Nang marinig ni Lance ang sigaw, agad siyang tumapak ng tubig at lumipad. Lin Changbing? Fuck you? Akala ko patay ka na, pero dito ka nagtatago. Sabi ni Lance. Wala nang pakialam si Lin Changbing ngayon, tumalon siya muli sa tubig at pinatay si Lance, sa pagkakataong ito ay nagpahinga siya ng 10 minuto, sapat na iyon. Lance, gusto ko ang iyong munting buhay sa pagkakataong ito. Si Lin Changbing ay pumatay ng napakasakit. Malakas na galit, ang buhay na ito marahil ang pinakamagalit ngayon. Bang! Ayaw na ni Lance na mag-aksaya pa ng lakas kay Lin Changbing, tapusin na natin ito. Sinampal ni Lance ang dibdib ni Lin Changbing. Bang! Lumipad ang katawan ni Lin Changbing sa pampang at binasag ang isang billboard. Lumipad muli si Lance sa isang iglap, at duguan ang bibig ni Lin Changbing, ngunit bago pa siya makatayo, tinapakan siya ni Lance. Sinabi ni Lance, Lin Changbing, alang-alang sa pagiging matandang lalaki, hindi na kita aabuso. Maging matalino ka, naririnig mo ba? Lance, ikaw. Nagngagat ang ngipin ni Lin Changbing. Bang! Sinipa siya ni Lance sa isang kotse 20 metro ang layo, at nabasag ang windshield ng kotseng iyon, at ang buong katawan ni Lin Changbing ay bumagsak sa taxi. Samantala, lumapit si Lance sa kanyang BMW at naanod, may klase sa hapon. Ang mga nanunood sa magkabilang gilid ng ilog, mainit na pinagtatalunan. Sa sandaling ito, sa ibang lugar, ang isang matandang lalaki sa edad na 70 ay tumatawa at nagpapasalamat, Lance, well, ito ay talagang isang bayani ng mundo. Isang lalaking nasa 40 taong gulang sa tabi niya ang nagsabi, Elder Fang, mukhang napakasaya mo kay Lance. Ang 70 taong gulang na lalaking ito ay ang tanging malakas na lalaki sa lungsod ng London na nakapasok sa Outer Gate Realm, si Fang Zhengjun. Ngumiti si Fang Zhengjun at sinabing, oo, lubos akong nasisiyahan. Gulat na sabi ng lalaki sa tabi niya, Senior Fang, mula pa 10 taon na ang nakakaraan, sinasabi mo na gusto mong tumanggap ng closed-door disciple, pero, hindi ka pa nakakahanap ng angkop, pwede bang nahanap mo na ba ang tama ngayon? Hahaha. Malakas na tumawa si Fang Zhengjun, ngunit walang sinabi. Gayunpaman, hindi na kailangang sabihin pa, dahil sa ekspresyon sa mukha ni Fang Zhengjun, makikita na si Fang Zhengjun ay lubos na nasisiyahan kay Lance, siguro, talagang kukunin niya si Lance bilang closed-door disciple. Ang lalaking nasa 40 taong gulang sa tabi niya ay nagsaselo sa loob, 5 taon na akong nagmamakaawa kay Fang Zhengjun, hindi niya ako gusto para tanggapin ako bilang closed-door disciple, 8. Bumalik si Lance sa paaralan, at hindi nagtagal ay hamupa ang buhay na London Riverfront. Sa bahay ni Lin Changbing, sinabi ni Lin Changbing sa kanyang apo, Son anak, kapag pumunta ka sa Martial Arts Academy, kailangan mong ipaglaban ang iyong lolo, pumasok sa labas ng gate at patayin si Lance, okay? Mabuti. Malakas na tumango si Lin Chaofeng, naramdaman ni Lin Chaofeng na ang marahas na pambubugbog ni Lance sa kanyang lolo ngayon ay labis na nagpasigla sa kanya. Naramdaman ni Lin Chaofeng na siya ang bida dito, na binugbog at binubuli sa simula, pagkatapos ay ang bida
ay lubos na pinasigla na nagbigay sa kanya ng isang malakas na puso upang maging mas malakas, at sa wakas, ang pangunahing tauhan ay tinapakan ang lahat ng nambubuli sa kanya. Tiyak na binugbog si Lance, ang runner. Sa gabi, sa isa sa mga pinakamarangal na manor ng Zunlong Hall. Isang matandang lalaki ang nakapikit at tumitikim ng isang tasa ng tsaa. Isang kabataang babae sa tabi niya ang nagsabi, talaga bang tatanggapin mo si Lance bilang iyong closed-door na disipulo? Tama. Kung i-aanunsyo ang bagay na ito, natatakot akong magdudulot ito ng kaguluhan sa buong lungsod ng London. Sabi mo 10 taon na ang nakakaraan na gusto mong kumuha ng isang closed-door na disipulo, ngunit 10 taon na ang nakalipas at wala ka pa rin. Nakahanap ng angkop. Si Lance sa tingin ko ay napakaangkop pagkatapos maghintay ng napakaraming taon, sa wakas ay nakahanap na ako ng isang tao na sa tingin ko ay karapat-dapat na maging aking closed-door disciple. Napangiti ang dalaga, natatakot ako, hindi lang ikaw ang gustong kunin si Lance bilang isang disipulo, ang dalawang matandang hallmaster ng Windcloud Hall at ang Dragon Transformation Hall ay malamang na may parehong ideya din. Ngumuso si Fang Zhengjun, silang dalawa, bagamat ang kanilang martial arts rank ay 99.99, malapit sa labas ng gate, ngunit kung tutuusin, hindi sila ang panlabas na gate, paano nila ako mananakawan? Little Flower, ibunyag ang katotohanan na ako gusto kong kunin si Lance bilang isang closed-door disciple, syempre, huwag masyadong halata, mas mabuting hayaan si Lance na marinig ang balita at pumunta para magbigay pugay sa akin sa sarili niyang inisyatiba, mas mabuti iyon sa huli. Ngumiti ang dalaga, naiintindihan ko, pupunta ako at palihim na isisiwalat ang balita. 337 Sa Palanan Middle School, si Yuan ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama, Yuan, itigil ang anumang kawalang kasiyahan kay Lance mula ngayon. Dad, bakit? Narinig ko lang ang chismis na si Senior Fang Zhengjun ay maaaring kunin si Lance bilang isang closed-door disciple. Ano? Paano ito posible? Natakot si Yuan. Bagaman ang chismis ay hindi kinumpirma ni Fang Zhengjun, ito ay hindi lamang walang laman na usapan, kung si Lance ay talagang magiging saradong disipulo ni Fang Zhengjun, ang kanyang katayuan sa lungsod ng London ay tataas sa langit sa hinaharap. Hindi ito isang bagay na magagawa natin. Kayang masaktan. Sa paaralan, ang 5 baliw na kabataan at ang 6 na masamang kabataan ay lahat ay nakatanggap ng tawag mula sa bahay, na nagsasabing si Lance ay maaaring tanggapin bilang isang saradong disipulo ni Fang Zhengjun, at na hindi nila dapat guluhin si Lance sa hinaharap, at iyon hindi na magugulo si Lance. Sa gabi, si Lance at Sally ay tumungo sa pasukan ng paaralan pagkatapos ng klase at nakasalubong si Rit Ian. Akala ni Lance ay liliko si Rit Ian, ngunit, nakakapagtaka, hindi lumihis si Rit Ian, ngunit sa halip ay naglakad siya patungo sa Lance. Natarante si Lance, dati ay laging umiikot si Rit Ian sa kalsada, ngayon ba siya ay nangangati? Tumango si Rit Ian bilang pagpupugay kay Lance habang siya ay dumaan. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo, nagkamali ba ng gamot si Rit Ian ngayon? Maging si Sally ay natarante at sinabing, hindi ba lumihis si Rit Ian noong nakilala kanya noon? Paano kita babatiin ng isang tango ngayon? Sumigaw si Lance, hoy, Rit Ian. Tumalikod si Rit Ian at tumingin kay Lance, Master Damon, ano ba? Sa totoo lang ayaw ni Rit Ian na tawagan si Master Damon sa loob pero wala talaga siyang magawa. Tanong ni Lance, maling gamot ba ang ininom mo ngayon? How dare you greet me? Ngumuso si Rit Ian, Master Damon, pwede bang itigil mo na ang pagpapanggap na kalaban mo? Yuho, ano bang pinagkukumpere ko? Master Damon, magpanggap kang tinamaan ng kidlat, sorry, may gagawin pa ako, aalis muna ako. Tumalikod si Rit Ian at naglakad palayo. Naguguluhan si Lance, dahil ba sa binugbog niya si Lin Changbing. Pagkatapos noon, hanggang sa pasukan ng paaralan, at sigurado, nakatagpo sila ng ilang mga baliw, lahat ay tumatango sa kanilang mga ulo bilang pagpupugay kay Lance. Sinabi ni Sally, ito siguro ang dahilan kung bakit mo natalo si Lin Changbing.
Kahit na matalo ko si Lin Changbing, hinding-hindi na nila ako magagalit, para hindi sila biglang maging magalang sa akin. Kara-rating lang ni Lance sa pasukan ng paaralan ng ang pangalawang Hallmaster ng Dragon Hall of Transfiguration, si Lin Bursting Heaven, ay umakyat. Nakita ni Lance si Lin Explosive Sky at mapagpakumbabang sinabi, "Lin Explosive Sky, pupunta sa paaralan para arestuhin akong muli." Gayunpaman, dinala ni Lin Explosion Tian ang ilan sa kanyang mga tauhan at yumuko kay Lance. Isang busog. Dalawang busog. Hey, 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 hindi pa ako patay? Ano ang pagyuko mo? Galit na galit si Lance. Tatlong busog. Si Lin Explosive Sky ay natapos ng yumuko kasama ang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay sinabi kay Lance, "Lance, lahat ng sama ng loob ko sa iyo noon, nais kong paksain ang lahat ng ito, kung hindi ka pa nasisiyahan, maaari ako yumuko at yumuko. Sa iyo, kung maaari mo akong iligtas mula dito, ako ay magpapasalamat si Explosive Sky." Holy crap, nagkamali ba ng gamot ang pinagsama-samang gamot ngayon? Pinunasan ni Lance ang kanyang ulo, hindi ba siya kinasusuklaman ni Lin Bursting Heaven, bakit niya dinala ang kanyang mga tauhan para yumuko ngayon at humingi ng tawad? Lin Explosive Sky, anong ginagawa mo? Bakit bigla kang dumating at nagmamakaawa na iligtas kita? Bumantong hininga si Lin Exploded Tian, "Lance, bigyan mo ako ng dignidad at itigil mo na ang pagpapanggap na kalaban mo, okay?" Lance, aalis na ako, sana payagan mo na akong umalis dito. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Lin Exploded Tian ang kanyang mga tauhan at umalis. Hindi makapaniwalang sinabi ni Sally, "Lance, may mali, bakit parang bigla kang naging kahangahangang London City? Kahit nabugbugin mo si Lin Changbing, hindi mo pa rin nakakamit ang epekto ng pagyanig sa lungsod, Ako rin ay lasing," sabi ni Lance. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lance. "Hello? Sino nandyan?" Sabi ng boses sa telepono, "Ako ito, Kaf." "Kaf. Sorry, wala akong alam na guya." "Master Damon, ako si Liao Buffalo." "Ano? Liao Buffalo?" Natigilan ang panga ni Lance, bigla siyang tinawag ni Liao Buffalo, ngunit magiliw din na tinawag ang kanyang sarili na Xiao Niu, na ginawang katulad ng napakagandang relasyon ni Lance, si Lance ay sumuka. "Liao Buffalo, ano ang hinahanap mo sa akin? Nangangati na naman ba ang balat?" Ngumiti si Liao Buffalo, "Master Damon, hindi mo na kailangang gawin, ako mismo ang gagawa." Snap! Isang popping sound ang nanggaling sa phone. "Og! Shelton, wala ka namang sakit di ba?" "Master Damon, nagkamali ako sa nakaraan, sana ay maging mabait si Master Damon para iligtas ang Little Bull sa hinaharap." Ang Little Bull ay may 80 taong gulang na ina sa itaas at isang 3 taong gulang na sanggol sa ilalim, ang hindi talaga mabubuhay ang pamilya nang wala ako. Sana ay hindi ituring ni Master Damon para sa kapakanan ng 80 taong gulang na ina ni Kaf at 3 taong gulang na sanggol, ang Kaf bilang isang normal na tao. Magiging tanga lang si Lance pagkatapos marinig ito, "Itong munting toro, may sakit ba? Buffalo Liao, nakalimutan mo bang inumin ang iyong gamot ngayon?" "Master Damon nagturo sa akin ng leksyon, iinom ako ng gamot ko, in the future, Little Bull will never be so blind again." "Master Damon, then iinom muna ako ng gamot ko busy ka." Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Liao Buffalo ang telepono, at si Sally ay hanggal na hindi makapaniwala. What the hell happened here? Bakit ang daming masasamang puwersa sa London City ang biglang nagmukhang maingat sa akin? Umuwi si Lance na may pagdududa, at bago siya pumasok sa kanyang bahay, nakita ni Lance ang ilang tao na nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Sa sandaling huminto ang sasakyan ni Lance, tumakbo ang isa sa kanila para buksan ang pinto ng kotse para kay Lance. "Master Damon, bumalik ka na." Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ang nagbigay sa kanya ng pinto ng kotse ay si Joel, ang first vice hallmaster ng Hualong Hall. Si Joel ay sinundan ng 2 pang tao, sina Harry at Noel. Ngumuso si Lance, "Ano, gusto mong pumunta sa bahay ko at gumawa ng gulo?"
Huwag mo akong sisihin sa pagbabala sa iyo, hindi ako natatakot sa iyo. Master Damon, tingnan mo ang sinasabi mo, wala akong lakas ng loob na gawin iyon. Si Joel ay abala sa pagtawa. Ang dalawang anak na lalaki sa likod ni Joel ay abala rin sa pagtawa kasama niya. Master Damon, may trabaho ka bang gusto mong tulungan kita sa bahay? Tumingin sila sa dalawang nalulugod na sina Harry at Noel, medyo hindi makapaniwala. Para saan? Dun, I'd like to do some work for you. Don't worry, I love the work. Kung hindi mo talaga kaya, makikita mo kung nailabas na ang basura sa bahay, ako na ang kukuha. Itapon mo ang basura para sa iyo. Napabuntong hininga si Lance, paano ko malalaman kung itatapon ang basura, hindi mo makikita ang sarili mo. Oo, Master Damon, pupunta ako kaagad para tingnan kung natapon ang basura. Kaya, agad na tumakbo ang magkapatid na lalaki, sina Harry at Noel, papasok sa bahay at nagpunta upang itapon ang basura. Naglakad sila sa loob ng vilya at biglang nagulat, dalawang tao ang naglilinis ng salamin sa loob ng vilya. Sino kayo? Sino ang nagsabi sa inyo na linisin mo ang salamin dito? Blit na tanong ni Lance. Master Damon, bumalik ka na, nakita namin na medyo marumi ang baso mo, kaya dali-dali kaming naglinis para sa iyo, para hindi mabadmod si Master Damon pagbalik niya at makakita ng maruming salamin. 338. Nakakunot din ang noo ni Sally, agad niyang nakilala na ang 2 taong naglinis ng salamin para sa kanyang bahay ay sina Loguan at Lubing, ang mag-ama, ang ikatlong deputy head ng Fangyun Hall. Si Lance ay may salungatan kina Loguan at Lubing noong una siyang naging bodyguard niya. Gusto ni Loguan na maging bodyguard niya noon at binyantaan niya ang kanyang ama, at siya ay binugbog ni Lance bilang resulta. May problema. Bumantong hininga si Lance at umakyat, kararating lang sa hagdanan, nakita niya ang isang matandang lalaki na pinupunasan ng basahan ang rehas ng hagdanan, nakita niya si Lance pabalik, abala sa pagngiti, Master Damon, pauwi na mula sa paaralan. Sabi ni Lance na may malalim na pagkunot ng noo, Heron King. Naku, talagang isang karangalan na naaalala pa rin ni Tang ang aking asawa. Sinong nagsabi sa iyong linisin mo ang hagdan sa bahay ko? Master Damon, nakita kong hindi masyadong malinis ang hagdanan mo, kaya nililinis ko na lang ito para sa iyo, sana hindi ka sisihin ni Master Damon. Natigilan din si Sally nang makita niyang nililinis ni Heron Wang ang kanyang mga rehas ng hagdanan. Sa sandaling ito, biglang may narinig na boom sound mula sa damuhan sa likod ng vilya. Sino ang nasa likod? Agad na tumakbo si Lance sa bintana upang makita, at sa pagkakataong ito, nakita na lamang niya na si Bai Maoquan ay gumagamit ng weed whacker, inaalis ang mga damo sa likod ng vilya, at ang umuungol na tunog kanina ay mula sa weed whacker. Hey, Master Damon! Nakangiting bati ni Bai Maoquan kay Lance. Pinunasan ni Lance ang malamig na pawis. Tandaan ang URL. Consyo 8. Net. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa panlabas na pader sa labas ng bintana, Master Damon, umalis ka ng kaunti, huwag kang madumihan. Tumangala si Lance at nakita si Danny na may lubad na nakatali sa kanyang katawan, nakalawit pababa mula sa bubong ng vilya, na nagsisipilyo ng dumi mula sa panlabas na dingding ng vilya. Napatulala si Lance kay Danny, mas maganda ang kanyang ilalim. Biglang sumigaw ang isang lalaki sa bubong, east of forest, ready. Agad na tumalon si Lance sa bubong, nakita lamang ang isang 60 taong gulang na lalaki na may tali sa ilalim ng kanyang braso na humihila ng kaunti upang ibaba si Danny at kuskusin ang maruming panlabas na dingding. Ikaw ba ang lolo ni Ling Longyu? Ang pangalawang guro ng Zhonlong Hall. Bakit ka nandito? Nakakalokong tanong ni Lance, kahit ang lolo ng mga awit na si Ling Longyu ay dumating, kailangan talagang sumuka si Lance. Master Damon, pabalik ng school, malapit lang ang bahay ko, napadaan lang ako dito, nakita kong kailangan ng tulong ang bahay mo, lumapit ako para magbigay ng kamay. Tulungan. Oo, Master Damon, bumaba ka at uminom ng tsaa. Ipaubaya mo na lang sa amin ang maliliit na bagay na ito, maangin dito, huwag kang lalamigan.
Nag-aalalang sabi ng lolo ni Linglong Yu. Oh, kung gayon ay abala ka. Tumalon si Lance mula sa villa at tumayo sa harap ng villa, tinitingnan ang buong villa, may mga taong nagtatrabaho kung saan-saan, si Lance ay talagang walang imak. Makalipas ang mga 20 minuto, bumalik si Kent, pagkababa ni Kent sa kotse, nakita niya ang buong villa sa loob at labas, lahat ng taong tumutulong sa kanya sa paglilinis, at halos matamba siya sa gulat. No kidding. Hindi ba ang tagapaglinis ng salamin na iyon ay si Lubing, ang ikatlong vice master ng Fengyan Hall? Hindi ba ang lalaking iyon ang nagtatapon ng basura ang unang vice chairman ng Dragon Hall, si Joel? Hindi ba't iyon ang humihila? Ang lubod sa itaas na palapag ang pangalawang master ng Zhonlong Hall, si Ling Nongji. Ano ang nangyayari ngayon? Tumawid ba ako? Saglit, naramdaman ni Kent ang pag-short circuit ng kanyang utak dahil hinding-hindi mangyayari ang ganoong bagay. Nang si Kent ay tulala pa rin, si Bai Maoquan, na may dalang lawnmower sa kanyang mga kamay, ay lumabas mula sa likod ng villa at ngumiti, Mr. Brown, pabalik mula sa trabaho, pabalik sa tamang oras, mayroon akong 100 milyong order. Kontrata dito, pirmahan mo na. Ngumuso si Kenton, Bai Maoquan, ikaw pala, anong ginagawa mo sa bahay ko? Ibinaba ni Bai Maoquan ang lawnmower at ngumiti, Mr. Brown, ako lang. Lumapit ako sa iyo para pirmahan ang kontrata, at nakita kong medyo humahaba na ang mga damo sa damuhan sa likod ng bahay mo, kaya tinulungan na lang kitang asarol. Bahay mo nang walang pahintulot mo. Ikaw. Si Kent Chen ay nakakaramdam ng takot. Mr. Kent? Tara? Pirmahan muna natin ang kontrata, may paninda pa next month, 100 milyon din ang order. Nakita ni Kent si Bai Maoquan na talagang inilabas ang mga dokumento ng kontrata, kahit na hindi niya alam na nahulog ang portfolio na dala niya. Lumapit si Lance, at si Kent ay abala sa paghawak sa braso ni Lance at nagtanong, Lance, anong nangyayari dito? Ngumiti si Lance, Tito Brown, huwag mo na akong tanungin, hindi ko alam, gayon pa man, ang mga tao ay nagpapadala ng mga kontrata sa iyo, huwag mong pipirmahan ang mga ito ng walang bayad, pipirmahan kita para sa iyo. Pinirmahan ni Lance ang 100 milyong order contract ni Bai Maoquan para kay Kent. Salamat Tang, salamat Brown, magandang kooperasyon. Tumawa si Bai Maoquan. Pagkatapos ng isa pang 10 minuto, halos lahat ay naalis na. Ngumiti ang mag-ama Joel, Master Damon, Mr. Brown, aalis muna kami pagkatapos, tumawag ka kung may gagawin ka sa hinaharap, kahit busy ako, ipapadala ko kaagad ang 2 anak ko sa deal with 8. Ang tumutulo na tubo o barado na kabeta, kakayanin ng 2 anak ko. Umalis din ang lolo ni Jordan, aalis din ako, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling humirit. Napapikit din si Danny at sinabing, Master Damon, babalik muna ako sa ospital, hindi pa kumpleto ang ilalim ko, kailangan ko pang bumalik sa ospital para kumuha ng lambanog. Sa hinaharap, kung ikaw gusto mo ng damit at sapatos o kung anuman, feel free to go to my mall and get them, huwag kang magalang ha. Kaya lang, isa-isa silang umalis, ang mag-ama ni Lance at Kent, natulala nang makita silang umalis. Lance, it's not a prelude to a storm, di ba? Medyo perverse yan, di ba? Paparating pa rin si Danny mula sa kanyang hospital bed. Tito Brown? Baka kasi pinasabog ko si Lin Changbing, parang napakalakas ng mga taong ito, pero kung ikukumpara sa level ni Lin Changbing, napakababa nila, pinasabog ko pa si Lin Changbing, natatakot sila. Hindi naman masyadong exaggerated yan kahit i-burst mo si Lin Changbing, the most they can do is never mess with you again, there's no reason kung bakit parang takot na takot sila sa'yo gaya ngayon. Naku, wala akong alam dyan. Nag-aalala talaga ako na ito ay isang prelude sa isang bagyo, kaya ito ay napaka-abnormal. Ngumiti si Lance, Uncle Kent, huwag kang mag-isip ng kalokohan, anong bagyo, konting ulan lang kasama ko dito. Lumakad sina Lance at Kent sa lobby ng villa, ito ay inayos at inayos, ang mga salamin na bintana, ang kisame ng hagdanan, lahat ay nilinis tulad ng anumang bagay.
Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Lance. Naisip ni Lance na ang makapangyarihang hallmaster na iyon ang tumatawag muli, ngunit sa kanyang pagtataka, si Elsa ang tumatawag. Kumusta, Kapitan Shu? Huwag mo akong tawaging kapitan. Anong nangyayari? Naguguluhan si Lance. Lance, malaya kang lumabas saglit at maghapunan sa amin ngayong gabi. Oo naman. Naramdaman ni Lance na may gagawin si Elsa, kaya pumayag siya. Tito Brown? Miss, may lalabas ako saglit, kaya hindi na ako babalik para sa hapunan ngayong gabi. Sige. Walang sinabi si Sally. Nakilala ni Lance si Elsa sa napagkasunduang lugar. 339. Si Elsa ay hindi nakasuot ng uniforme ng pulis, ngunit isang normal na damit, nakasuot ng isang puting down jacket na may isang pares ng itim na ilalim sa ilalim, na may isang pares ng kaki na sapatos, at ang kanyang nakamamanghang magandang mukha, mukhang kaakit-akit na nagpabagsak kay Lance. Kaunti para sa kanyang kagandahan. Captain Shu, bakit bigla mo na lang akong inaaya na maghapunan? Lumapit si Lance at nagtanong, iniisip kong masyadong malungkot si Elsa para mag-isa. Ngunit si Lance ay malinaw na labis na iniisip ito. Lance, huwag mo na akong tawaging kapitan, hindi na ako kapitan. Na-demote. Nag-resign ako, sabi ni Elsa. Magre-resign agad. Oo. Aalis ako sa London City pagkatapos ng gabing ito, at sa palagay ko ay hindi na ako babalik sa maliit na lungsod na ito, kaya hiniling ko sa iyo na lumabas at kumain kasama ako. Lance, hindi ko inaasahan na nakatanggap ka rin ng admission notice mula sa Martial Arts Academy, kaya mukhang magkikita pa tayo sa Martial Arts Academy. Ito ay isang karangalan. Ngumiti si Lance. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Order ka na ng pagkain. Habang kumakain kami, nagtanong si Lance, bakit bigla kang nagbitiw ng maaga? Di ba sabi mo susubukan mong makahuli ng 100 Dark Warrior bago umalis noong 1 taon? Hindi ka natalo ngayon. Mapait na ngumiti si Elsa, hindi ako magsisinungaling sa iyo, nagkaroon ako ng ilang hindi maliwanag na bagay na nangyari sa Dark Warrior. Mga bagay na hindi sigurado. Hindi na ako karapat-dapat na maging pulis, dahil medyo nagbago ang ugali ko sa Dark Warrior, bigla kong naramdaman na medyo magaling siya, although hindi naman ako in love sa kanya, pero at least, ay parang kaunti lang siya sa puso ko. Ano? Nagulat si Lance at sinabi sa loob-loob, hindi naman, medyo may gusto si Elsa sa akin. Tinatawanan mo rin ako, diba? Okay lang. Nagtanong si Lance, ang pagkatalo ba ay nagpakita ng pagmamahal sa iyo? That's not true. He's a decent guy and that's what attracted me to him. My body has been seen by him, so psychologically, it affects me a lot, I guess. Pero okay lang, kapag umalis ako sa London City, ay kalimutan mo na yun, kung tutuusin, kung pupunta ako sa Martial Academy, napakaraming mahuhusay na kabataang talento doon, ang pagkatalo ng Dark Warrior ay wala sa lahat, malapit ko nang makalimutan ang lahat ng nangyari dito. Nako, sana. Ngumiti si Elsa, uuwi na ako, wala ka bang gustong sabihin ko kay Yana? Hindi na kailangan. Fine, total engaged na ang ate ko, hindi advisable na makipag-engage sa ibang lalaki. Pagkatapos ng hapunan, magkahiwalay na umuwi sina Lance at Elsa, at hindi gaanong nag-usap, hindi sinabi sa kanya ni Lance na siya ay talagang isang pagkabigo. Gayunpaman, nang bumalik si Lance sa bahay, ang kanyang kalooban ay medyo komplikado, at naramdaman ni Lance na si Elsa ay isang magandang babae. Kaya, noong bandang 11:00 ng gabi, muling sinuot ni Lance ang kanyang panggabing damit. Sa pagkakataong ito, lumabas si Lance hindi para tumayo para sa langit, ngunit para magpaalam kay Elsa, at hindi alam ni Lance kung bakit niya ginawa iyon. Si Elsa ay nakatulog at may flight ng madaling araw bukas. Biglang naramdaman ni Elsa na may yamakap sa kanya. Sino ito? Biglang gamulong si Elsa at binuksan ang ilaw sa kanyang silid, at nakita lamang niya ang isang taunang Dark Warrior na nakatayo sa kanyang silid. Ikaw pala.
Nanginginig ang katawan ni Elsa. Nabalitaan ko na nagbitiw ka na. Sabi ng malungkot at malamig na boses ni Dark Warrior. Nakakapagtaka kang napakaalam mo. Napabuntong hininga si Elsa, ngunit hindi siya inaalagaan. Sa labas, pagkatapos ng lahat, siya ay nagbitiw sa buong Public Security Bureau ay kilala, natatakot ako na ang London Window Forum ay matagal na ring sabog. Lumingon si Lance sa bintana, handang umatras, sa katunayan, walang masabi. Teka! Biglang sumigaw si Elsa. May negosyo pa si Kapitan Shu. Tanong ni Lance. Sinabi ni Elsa, Dark Warrior, alam mo ba na mabilis akong nagbitiw dahil sa iyo? Dahil sa akin. Oo, dahil medyo may gusto ako sa iyo, at iyon ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay hindi ako karapat-dapat na maging isang pulis, at iyon ang dahilan kung bakit ako ay sabik na umalis. Gusto mo bang makasama ako? Sabi ni Lance. Umiling si Elsa, hindi, kaunti lang, hindi pa natin pwedeng pag-usapan ang tungkol sa pagsasama. Kung gayon ano ang sinusubukan mong sabihin? Nagtanong si Elsa, gusto kong malaman ang kaunting impormasyon tungkol sa iyo, at gusto kong makita kung anong klaseng lalaki ang lalaking nagparamdam sa akin sa unang pagkakataon. Anong gusto mong malaman? Bibigyan kita ng 3 pagkakataon para magtanong. Well, gusto kong malaman kung ilang taon ka na, kung matanda ka na o hindi, kung may asawa ka na, isa lang ang tanong niyan. Si Lance ay hindi nakipagtalo sa kanya, ito ay malinaw na 3 tanong. Halos kasing edad mo ako, walang asawa. Sabi ni Lance. Nagulat si Elsa, paano yun posible, halos kasing edad ko lang. Maaari mong itanong ang iyong pangalawang tanong. Sabi ng isang taunang Dark Warrior sa malungkot na boses. Ano ba talaga ang lakas mo? Tanong ni Elsa, isang tanong na sobrang curious niya. Saglit na nag-alinlangan si Lance, magkano ang dapat niyang sabihin. Pagkalipas ng ilang segundo, sumagot si Lance, inner level. Ano? Kasing edad mo lang ako, na umaabot sa inner level. Nagulat si Elsa mula sa kama. Sinulyapan ni Lance si Elsa at biglang nakaramdam ng pag-auhaw sa dugo, siya ay isang lalaki kung tutuusin. Nakita ni Elsa ang pagkatalo ng Dark Warrior habang ang kanyang mga mata ay dumampi sa kanyang mga suso at ibaba, noon lamang niya napagtanto na siya ay hubot-hubad, dahil nakasanayan na niya matulog ng hubot-hubad, at ngayon lang niya narinig na si Lance ay umabot na sa panloob na yugto, at nagulat siya nang makalimutan na siya ay hubad. Ah! Agad na pumasok si Elsa sa kumot, namumula ang mukha. Nakaramdam ng lamig ang silid, ngunit ang paraan ng pagtingin ni Elsa kay Lance ay tila walang ganoong uri ng pagsalakay sa kanyang mga mata, at siya ay mukhang isang disenteng ginoo. Maaari mo nang itanong ang pangatlong tanong. Ang isang taunang Dark Warrior ay nanatiling malungkot at malamig na sinasabi. Pangit ka ba? May crush ka ba? Namula si Elsa at nagtanong. I'm moderately long and have a favorite. Well, I should go now. Have a safe trip. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Lance sa bintana at nawala sa gabi. Napabuntong hininga ng malalim si Elsa, ang pagkatalo ng Dark Warrior sa isang paboritong babae ay naging dahilan para hindi siya komportable. Kalimutan mo na, imposible pa rin para sa akin at sa kanya, sayang. Pinatay ni Elsa ang mga ilaw at humiga, kaya lang, nagpakita lang siya ng hubot-hubad sa harap ng Dark Warrior, na nagpahiya sa kanya, ngunit parang kung may bakas ng kilig at excitement sa loob. Tumalon si Lance sa pagitan ng mga gusali, ang kanyang isip ay puno ng mga larawan ng kahubere ni Elsa. Ang epekto ay masyadong malakas, na nagparamdam kay Lance na medyo wala sa kontrol, naramdaman ito ni Lance. Hindi na makatalon pa si Lance at huminto sa tuktok ng isang gusali. Ano ang nangyayari? Hindi naman ako masyadong makontrol noon, bakit ang lakas ng pakiramdam ko kapag nakikita ko ang katawan ni Elsa ngayon? Sus, hindi pa rin ako wind lightning. Walang magawa si Lance sa loob, pakiramdam niya na ang ilang aspeto ay nagbago kumpara sa kanyang nakaraang buhay. 304 na po. Dahil ba, kapag mas matagal na sumanib ang aking kaluluwa sa orihinal na katawan ni Lance, mas magiging malinaw ang ilan sa mga orihinal na bagay ni Lance.
Ang orihinal na Lance ay tamad at malabog, na impluwensyahan ba talaga ako ng orihinal na Lance? Kung mas mahaba ang pagsasanib, mas malaki ang epekto. Hindi, huwag, ako, Wind Lightning, ay isang dalisay, tapat, at mapang-akit na tao, paano ako magiging isang taong may pagnanasa? Sinubukan ni Lance ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang sarili at panatilihing pababa ang namamagang bahagi, ngunit ang katawan ni Elsa ay nananatili sa kanyang isipan, na parang may pagnanasang tumalon sa katawan ni Elsa. Phew! Huminga ng malalim si Lance, kumuha ng pilak na karayom at ipinasok ito sa kung saan sa kanyang utak, dahil hindi niya ito makontrol ng kanyang isip, kaya lang niya itong kontrolin sa pamamagitan ng panlabas na puwersa. Siya, Wind Lightning, ay talagang kailangan na gumamit ng panlabas na puwersa upang kontrolin ang kanyang sarili, hindi dapat ito ang kanyang kalikasan, ito ay dapat na ang kalikasan ng katawan na ito ang nakaapekto sa kanya. Umuwi si Lance, pagkatapos ay natulog. Kinaumagahan, umalis si Elsa sa London City, napakalayo ng kanyang tahanan, nabalitaan kung umabot ng 12 oras ang biyahe sa eroplano, at syempre, ang buong Yanhuang Empire ay napakalaki, nabalitaan ko na ito ay higit sa 96 million square kilometers. Kinaumagahan, bumangon si Lance at tumayo sa balkonahe, nang lumutang pababa ang isang pares ng panty mula sa itaas, agad na nakita ni Lance na iyon ay panty ni Sally, nakita ni Lance na isinuot niya iyon nang bigyan niya ng karayom si Sally. Pagkatapos ay inabot ni Lance ang panty para hindi lumutang pababa. Hinawakan ni Lance ang panty ni Sally at gustong ihagis ito sa balkonahe sa labas ng kwarto ni Sally sa katabing pinto. Gayunpaman, maltong kinuha ni Lance ang panty at sinipsip ang mga ito sa kanyang ilong. Sa sandaling iyon, tumayo si Sally at lumabas mula sa balkonahe sa tabi ng pinto at nakita si Lance na hinihimas ang kanyang panty at gulat na sinabi, "Anong ginagawa mo?" Ako. Natigilan at natarante si Lance, itinapon ang kanyang panty sa buong silid. Namula si Sally Brown at sinabing, "Ninakaw mo pa ang panty ko at hinawakan sa ilong mo." Hindi ko ginawa. Nakita ko ang lahat. Sa halip, naramdaman ni Sally ang kagalakan sa loob. "Miss, what a misunderstanding. Sige, magto-toothbrush na ako, ayoko na mag-explain ng ganyan." Naglakad si Lance sa banyo sa kanyang silid. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, "Paano ko nagawa ang ganoong bagay? Bakit hindi ko maiwasang maamoy ang panty ng ginang? Oh Diyos! Hindi pa rin ako Wind Lightning, ito ang lahat ng nakatagong mapagnanasang puso sa katawan na ito. Affecting me. What's wrong with me lately? Bakit ako ginugulo ng pusong nagnanasa na nakatago sa katawan na ito?" Nagbanlo si Tang Zixin ng malamig na tubig at gumising ng maaga sa umaga upang maligo ng malamig. Knock knock. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto, nagsuot ng tuwalya si Lance at binuksan ang pinto, nakita ko lang si Sally na nakatayo sa labas na namumula ang mukha, tapos na si Sally na magsipilyo at maghugas sa kanya. Mukha, napalitan din ng malinis na damit na suot niya ngayon. "Miss, ano po?" tanong ni Don Zimmer. "Bakit ka naliligo ng madaling araw?" Medyo nahihiyang tumingin si Sally Brown nang makita niyang walang damit si Lance, nakatapis lang ng tuwalya sa kanyang puwet. "Kalmayan ang iyong sarili," sabi ni Lance. "Miss, ano po?" tanong ni Lance. "Bakit ka naliligo ng madaling araw?" Medyo nahihiyang tumingin si Sally Brown nang makita niyang walang damit si Lance, nakatapis lang ng tuwalya sa kanyang puwet. "Kalmayan ang iyong sarili," sabi ni Lance. Iniabot ni Sally Brown ang isang kahon sa kanyang kamay kay Lance. "Ano?" sinabi ni Sally Brown, "Hindi ko alam na mayroon kang ganitong anteng-anteng, kaya ibibigay ko ito sa iyo." Gayunpaman, lahat ng ito ay nahugasan, kaya kung gusto mo ang mga hindi nalabad, ibibigay ko sa iyo ngayong gabi. Sinabi iyon, itinulak ni Sally ang kahon sa kamay ni Lance, at pagkatapos ay mabilis na naglakad pababa ng hagdan. Hindi maipaliwanag na binuksan ni Lance ang kahon, at nakita niya ang isang pares ng nilinis at inayos na salawal sa loob.
Naunawaan kaagad ni Lance, ngayon lang din sinabi ni Sally, hindi niya alam na mayroon siyang libangan na ito. Labis na nanlumo si Lance, pansamantalang inilagay ni Lance ang kahon sa gilid ng kanyang kama. Hindi kumikibo si Lance, hindi na muling nagsalita tungkol sa isyong ito kay Sally pagkatapos bumaba, mas mabuting magpaliwanag kay Sally sa kotse kapag oras na para pumasok sa paaralan. Papuntang eskwelahan. Miss, mali ang pagkakaintindi mo. Ayos lang, magaling ka, normal lang na may kaunting kapintasan. Alam ko rin na mas mahusay ang mga tao, mas maraming mga bagay na naiiba sa mga normal na tao. Halimbawa, ang ilang mga tao ay mahilig maging bakla, at ang ilang mga tao ay gustong mangolekta ng mga medyas ng babae, at ang ilang mga tao ay mahilig mangolekta ng mga pambabae na bra. Kaya, normal na mahilig ka sa mga panty ng babae. Nahihilo ako, kalimutan mo na, wala naman akong masasabi para ipaliwanag pa, hindi ako yung taong iniisip mo. Kung ganoon, bakit mo sinisinghot ang panty ko kaninang umaga? Nahihiyang sabi ni Sally, nasanggot ni Lance ang kanyang panty, napakasaya niya, syempre, kung sumanggot siya ng panty ng ibang babae, hindi siya matutuwa. Kinailangan ni Lance na magsinungaling at sinabing, dahil hindi ko matukoy kung paano ka gagamutin para sa malamig na karamdaman, naisip ko na ang pag-amoy sa bango ng iyong pinaka-misteryosong lugar ay maaaring magbigay sa akin ng ilang inspirasyon para tretuhin ka. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay hindi an ordinary place after all, and I can't possibly make such a request of you, so I'll have to smell your panty. Ah, so ganun pala. Oh. Awkward na ngumiti si Lance, ngunit sa sandaling iyon, may pumasok sa kanyang isipan. Ha! Tama. Biglang hinampis ni Lance ang kanyang ulo. Si Lance ay nagalak sa loob, ito ba talaga ang kalooban ng Diyos? Kakasabi lang ni Lance na kalokohan ang pag-amoy sa ilalim ni Sally, ngunit ito ay isang malaking sorpresa sa kanya. Biglang naramdaman ni Lance na kung talagang susubukan niya ito, baka talagang makakahanap siya ng paraan para mapagaling ang mga sipon. Hindi pa naisip ni Lance ang ganitong paraan noon, marahil makakatulong ito kung talagang susubukan niya ito. Namula si Sally at sinabing, kung gayon, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Naku miss, kahit ginagamot kita, babae ka naman. Okay lang, for the sake of healing, it's something. Miss. Napunit si Lance sa loob, kailangan ba talaga niyang maamoy ito? Masyadong kalokohan ito. Gayunpaman, sa loob ni Lance, malinaw na masasabing malaki ang maitutulong nito. Gusto kong gumaling ng mas maaga, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Ibinaba ni Sally ang kanyang ulo at sinabing, sa katunayan, si Sally mismo ay hindi alam kung gusto niya talagang gumaling ng mas maaga o kung gusto niya si Lance. Amuyin ito, pagkatapos ng lahat, hindi niya napigilan ang alinman sa mga aksyon ni Lance. Sige. Tumango si Lance, at handa siyang gawin ang lahat para mapagaling ang ginang. Agad na lumingon si Lance. Anong ginagawa mo? Wala akong pasok ngayon, at habang inspirado akong amuyin ka ngayon, hindi tayo uuwi sa kapitbahayan ng pinto. Oh! Si Lance ay dumiretso sa Isabela neighborhood, dito si Lance ay may bahay, kahit na walang nakatira doon sa loob ng ilang sandali, ngunit si Eden ay pumupunta minsan sa isang linggo upang linisin ito ay medyo malinis.